panahon ngayon, marami ng mga estudyante ang naeengganyo sa paglalaro ng mga video games. Ngunit, nakatutulong nga ba ang paglalaro ng mga video games sa kanilang pag-aaral? Waipahu High School students are using high-tech video games to learn more about algebra. But students aren't just gaining confidence in their math skills. Tyzo Braden has more. It may sound like a pep rally, but students at Waipahu High School are getting excited about math. Well, it's really exciting for me, especially as a math teacher, which is everyone's favorite subject. To see them yelling and screaming about doing algebra is really great. The reason for the excitement is a revolutionary algebra video gaming software funded by a grant from the Department of Defense. In the game, players navigate a virtual world where they have to collect colored orbs. You collect 5, and then you have to go down into this tunnel, and then you have to run through this little beam, and then you have to solve a math problem. So right now, a representative from each team is in front of the whole school on a computer doing the game, and the results of their game are put up on these screens for everybody to see. There's a lot of pressure. It's very nerve-wracking, but it gets you motivated to do more better. And school officials say that the pressure for these events builds confidence and community within the student body. And since the algebra video game program has been introduced at the school, teachers have noticed a huge increase in participation in math and science classes. I'm pretty sure it has a lot to do with the video game because just the way that it's this format that they're used to because they play video games on their own at home. And so to be able to bring that into the classroom and use it as a new medium to do instruction is awesome. Nakakatulong ba ang video game sa mga estudyante? May part na, oo, nakakatulong siya. Unang-una nandun na yung entertainment, lalo na sa ating mga college student. Kasi nandiyan na yung puro pressure na tayo. Siyempre, stress, exam, thesis, project. Nakakatulong ang video games na nakakapag-relax sa atin. Minsan nakaka-stress, lalo na pagtalo. Pero, siyempre, pag nanalo, nandun yung saya. Hindi lang naman dahil sa saya siya nakakatulong. For example, yung Dota. Yung Dota kasi, strategic game siya. Para siyang chess. Hindi siya yung basta-bastang laro lang na patay na patay. Pinag-iisipan niya kung paano ka papasok sa tore nila, paano mo babasagin yung tore nila. Hindi siya yung parang patayan na ng patayan. Ang kailangan sa kanya, proper timing. Kasi, kunwari, dito mo maalalaman ang kahalagaan ng isang segundo. Habang, kunwari, lalaban-laban, madelay ka na ng isang segundo, pwede niyong ikatalo yun. Nandito din yung tamang decision making. Kung papasok ka ba sa kalaban, lalabas ka ba, kung paano. Kasi sa isang mali decision mo lang, pwede kayong matalo. Pumalya ka na ba sa subject mo dahil sa paglalaro ng video games? Sa totoo lang, oo. Pumalya ako kasi nasobrahan ako. Ayun yung pangit, ang masama sa paglalaro. Pag nasobrahan ka, okay siya yung gagawin mong entertainment. Pero pag nasobrahan mo, pwede na siya makadali sa pag-aaral ko. Ayun yung natutunan ko, kaya marami akong bumagsak na mga subject, especially nung first term. Kasi syempre medyo nag-i-enjoy pa, puro Dota, puro laro, ganun. Kaya bumagsak ako, inaamin ko yun. Pero para sa ibang gamer, hindi naman talaga siya ganun nakaka-apekto kasi minsan nga, ito pa yung pinagkakakitaan nila. Nakakatulong bang video game sa estudyante? Oo, kasi natutulungan silang mag-isip paano yung technique nilang gagawin sa mga gawain. Sa isang game, paano nila papalevelin yung mabilis or pagaganahin na mabilis na maihalin tulad din sa buhay na yung mga problema, paano nila susolusyonan yung mabilis yung pang-limit mo kayo. Nakakatulong ba ang paglalaro ng video games sa mga estudyante? Actually, kasi yung video games nagbibigay sa amin ng pastime para mag-stress relief, mga things like that. Yung nagbibigay sa amin ng time to reflect. Kasi galing naman stress, di ba? So, yun. Sa tingin mo ba na nakakatulong sa pag-aaral ang paglalaro ng video game? Oo naman. Kasi itong video games ay nakakatulong sa akin para maiwasan ko yung stress. Tsaka nakakalibang siya.
So ayun, mas lalo ako makaka-focus sa pag-aaral pagkatapos kong maglaro. Ayun. Tingin mo ba nakakatulong sa pag-aaral ng paglalaro ng video game? Para sa akin, oo, kasi nakakawala to ng stress, tapos nalilibang ka, tapos nakakalimutan mo yung problema mo para makafocus ka sa studies mo. Kuya Jello! Oh. Ba't sa tingin mo lumilipad ang ibon? Kasi nga, bawal sa... Kuya Jello, kung naka-airplane mode ba ang cellphone, lilipad din. Kuya Jello, may tanong ako. Pag ang cellphone ba naka-airplane mode, pag binato mo, lilipad? Siyempre, oo. Bakit? Ang ina mo. Bakit naman, Kuya Jello? Ba't siya tinawag na airplane mode kung ano? Kung... Pwede mo naman tawagin ano yun kung mawawala ng signal. Pwede mo siyang tawagin no signal mode, di ba? no signal mode. So, on no disturb, do not disturb. Uy! Iba yung ganyan. Yan naman. Anong klase? Kuya Jello. Alam mo, introduction mo, mga pictures. Pictures o kaya video ng mga naglalaro. Tapos, Kuya Jello. Sparks. May katanungan lang ako. May katanungan lang ako. Ano yun? Kung ang tao may alam, ba't pa siya nag-aaral? Kasi nga, kailangan pa natin mapalawak ang ating kaisipan. So, sa pag-aaral, ayun ang tatay. Doon yung room namin. Saan? Tangina mo. Nanginggit pa. Ano yan? Ay, Kuya Jello, isa pa. Kuya Jello. Ba't naman? Bakit bang may sapatos ang tao? Kasi nga para protektahan ng mga kanilang paa sa mga specimen sa ilalim. Paano specimen? Bakit mukha mo wala sapatos? Bakit makakawala sa sapatos? Kasi nga... Tanong mo sa akin ba't namatay si Rizal? Bakit namatay si Rizal? Hindi siya pinatay kundi namatay. Alam mo bakit namatay?